Naku, eto na nga bang sinasabi ko talagang may kalalagyan talaga tong China. Mula po ito kay YT Amazing Stories. Ang title po nito, Yari na! US naghulog na ng 7 bomba sa South China Sea. F-35 fighter jets umaksyon na. Grabe! Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction video, comment down below kung ano magiging saloobin nyo kapag napanood nyo na po ang ating reaction video. Simulan na po natin to, no? Let's do this. Ayon sa report na inilabas ng USNI News sa kanilang official website, nito lamang buwan ng Hunyo taong 2024, naganap kamakailan ang isang mahalagang bilateral na pagsasanay kung saan 4 na F-35B Lightning II ng US Marine Corps ang nagpakitang gilas sa kanilang kakayahan. Sa nasabing pagsasanay, 7 GBU-32 500-pound guided bombs ang inihagis nila sa mga target na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Luzon, partikular sa South China Sea. Ang misyong ito ay hindi lamang nagbigay diin sa lakas at kakayahan ng mga Amerikanong sundalo, kundi nagbigay rin ng mahalagang pagkakataon upang magkasamang magmasid at magpulong ang dalawang mataas na opisyal, si Brigadier General Robert Brody ng Marine Expeditionary Force at si Brigadier General Romeo Racadio ng Philippine Marine Corps. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Noong June 15, nagkita ang dalawang general sa headquarters ng Philippine Marine Corps sa Fort Bonifacio upang personal na saksihan at bantayan ang Marine Aviation Support Activity 2024 Littoral Live Fire Exercise. Sa kanilang pagbisita, tinalakay rin nila ang mga estratehiya at plano upang higit pang mapalakas ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang hukbong pandagat. Ayon kay Brigadier General Brody, ang pagkakataong ito ay hindi lamang espesyal kundi makasaysayan din, sapagkat ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay nagkaroon ng oportunidad na mag-utos at mag-control ng mga operasyong militar kasama ang isang foreign commander. Kung papansinin nyo talaga, no, kapag po talaga kasama natin ng US dyan sa West Philippine Sea, ay talaga pong hindi po talaga nangaharas ang China o talaga pong dumidistansya po talaga sila. Alam na po kasi talaga natin na napakalakas po talaga ng US. Kaya sana po talaga na lagi ko pong sinasabi talaga na sana po payagan na po ng gobyerno po natin na samahan tayo na magro-re mission dyan sa West Philippine Sea na kasama ang US. Kasi po talagang yun po ang matinding paraan para po talaga tumigil na po talaga ang China sa paghaharas po sa atin dyan sa ating teritoryo dyan sa Ayungin Shoal. Bagaman mas maliit ang sukat ng Marine Aviation Support Activity kumpara sa taunang balikatan drills, kung saan mas maraming aktibidad at bagong kagamitan ang ginagamit ng parehong US at Philippine Forces, nagbigay ito ng mahalagang aral ukol sa pagtutulungan sa mga laban, ayon kay Brody. Sa isang panayam sa USNI News, matapos ang naturang exercise, ibinahagi ni Brody na hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng malayang karanasan sa labas ng mga nakatakdang senaryo. Ayon sa kanya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na literal na magkatabi sila ng isa pang general na sa pagkakataong ito ay ang Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps upang talakayin ang mga detalye ng operasyong militar tulad ng target engagement, rules of engagement at ang koordinasyon sa paggamit ng kanilang mga assets. Binigyang diin din ni Brigadier General Brody ang kahang-hangang pagkakataon na ito bilang patunay ng mahusay na kooperasyon at pagkakaisa sa pagitan ng kanilang mga puwersa. Gamit ang mga impormasyong nakuha mula sa mga drones ng Philippine Navy at Air Force, ang dalawang pinuno
kasama ang kanilang mga tauhan ay nagpadala ng mga utos habang sakay ng isang C-130 na lumilipad malapit sa lugar ng exercise. Ang nasabing lugar ay kung saan matatagpuan ang Aviation Command Element. Mula sa command element na ito, ipinasa ang kinakailangang impormasyon sa 4 na F-35B mula sa Black Sheep Marine Fighter Attack Squadron 214. Ang mga F-35B ay nagpatuloy sa kanilang misyon at nang matagpuan na ang kanilang mga target, agad nilang ipinaalam ang mga detalyeng ito sa Combined Command Center. Dito, sina Brigadier General Brody at Brigadier General Racadio ay nagdaos ng tunay na layunin ng exercise, ang koordinasyon ng bilateral fires. Ayon kay Brody, ang ganitong uri ng koordinasyon ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng US at Philippine Forces. Ito po yan no? Malaki pong pakinabang po ng Pilipinas. No? So, literal po, tayo po talaga ang mas makikinabang talaga dito sa mga gatong exercise po. No? Kasi po, huling-huli na po talaga tayo sa unang-una sa technology at sa mga training po talaga. No? Kumbaga, ang US po talaga sobrang advanced po talaga nila sa lahat. Kaya tayo po talaga yung mas makikinabang dito at maganda pong relasyon po talaga to sa US between ng US at ng Pilipinas. Kasi po talaga dito po mapapakita po talaga ang pagtutulungan po talaga dahil magkaaladong bansa po tayo. Kaya nga po talaga sobra po naaalog ang China kasi po alam po talaga nila na napakalakas talaga ng US. Kaya maraming salamat po sa US sa pananatiling tumutulong po sa atin. Talaga po nag-aalok po sila ng tulong. Binagsakan po tayo ng malaking pondo talaga. Bilyong piso po talagang ibinagsak po sa atin o pinahiram sa atin talaga para po magpalakas po tayo ng ating sandatahang lakas. At syempre po talaga nag-aalok sila ng tulong na samahan tayo na magro-remission dyan sa West Philippine Sea. Kaya po talaga sobrang salamat po talaga sa US. Sa pamamagitan ng integrasyon ng makabagong teknolohiya at taktikal na kasanayan, nagbigay daan ang pagsasanay na ito para sa mas malalim na pag-unawa at masusing pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Ipinakita nito ang kahalagahan ng matibay na kooperasyon at kahandaan sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad at depensa sa rehiyon ng South China Sea. Tama. Ayon kay Brigadier General Brody, nagkaroon sila ng mahalagang diskusyon at pagsusuri sa Simulated Rules of Engagement at Simulated Targeting Engagement Authority. Matapos ang masusing pag-aaral at diskusyon, ipinasa ng mga Marines ang mahalagang impormasyon sa kanya. Sa kanilang Command and Control Center, makikita ang magkakatabing posisyon ng isang Philippine Marine, isang US Marine at isa pang Philippine Marine sa kanilang functional area. Dito nila ipinresenta ang mga nakalap na impormasyon kina Brody at Brigadier General Racadio. Actually, marami rin talaga matututunan din talaga yung US sa atin. No? Lalo sa hand-to-hand combat, lalo na po kung sa gubat, no? Mga ganun. Diyan po magagaling ang ating mga musang talaga. Kaya talagang give and take po itong gantong exercise. Talaga pong lahat po makikinabang at talaga rin po talagang maganda rin pong mapakita po talaga natin to sa ating teritoryo, no, na hindi po basta-basta ang Pilipinas kasi marami po tayong kaalyadong malalakas sa bansa talaga, no. Alam naman po talaga natin, no, real talk lang po talaga na mahina po tayo pagdating po sa mga armas, sa mga technology, pero po talaga yung puso po talaga ng Pilipino, lalo na ating mga sundalo po talaga ay wala pong kumbaga unmatched po talaga. Ganun po talaga ang puso ng Pilipino. Pinag-usapan nila ang mga detalye at nagbigay ng pahintulot para isagawa ang strike. Ayon kay Brody, mas malalim ang kahulugan nito kaysa sa simpleng pag-atake ng mga F-35. Naglaan din ng US Air Force 199th Fighter Squadron ng 2 F-22A Raptors para magbigay ng depensa sa mga aircraft ng Marine Corps. Sabi ni Brody, maling isipin na ang mga pagsasanay tulad ng Marine Aviation Support Activity ay mga pagkakataon lang na pinamumunuan ng Estados Unidos para turuan ang mga Philippine Forces.
Mula sa pananaw ng taktika, sinabi niya na ang mga Philippine Marines ay mahusay na mandirigma. Alam nila kung paano mag-operate sa anumang uri ng panahon at lugar. Yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Talaga ring napakatindi po, din po talaga ng ating sundalong Pilipino talaga. Kahit saan mo ilagay yan talaga. Ay talaga pong madaling makapick up yan, madaling matuto. At sobrang galing talaga, no? Particularly po ng mga musang po talaga natin. Yan po talaga. World class po talaga yung ating mga sundalo talaga. Kaya tamo, mismong US na po nagsabi, no, talagang magagaling po talaga ang Pilipino. Kahit sa masukal na kagubatan Yun. at mahirap na kalupaan. Ayon sa kanya, ito ang mga bagay na hindi gaanong napag-aaralan ng mga US Marines Tama. at wala silang sapat na kasanayan dito. Sa tuwing nakakasama nila ang mga Marines ng Pilipinas, ipinakikita ng mga ito ang kanilang lakas at talino sa pag-survive at pagtitiis sa mga pinakamahirap na kondisyon. Matindi po ang training ng mga musang po talaga natin. Lahat po talaga ng hirap talaga ay pinaranas po sa kanila. Kaya po pag nakagraduate na po talaga sila, pumasa na po sila bilang musang, grabe po talaga. Sobrang ibang level na achievement po yun. Talaga pong tinest na po yan, no? Nagawa na po natin ng reaction video yan. Tingnan nyo na lang po dito po sa aking channel. Na talaga pong tinest po talaga ng matinding ng US po yan eh. Ginawan po sila ng test na walang mga gadgets, no, na trace po talaga, nahanap po nila talaga yung US soldier po na yon sa kagubatan, no. Kumbaga tiningnan lang po nila yung mga bakas sa gubat, yung mga baling sanga, ganun lang po katindi. Ganun lang ang ginawa po ng ating mga musang, pero talagang na-infiltrate o nahanap pa rin po talaga nila yung US agent po na yon, no. Matinding exercise din po yon, no, ng test po sa mga musang po natin, pero doon po talaga nakita na ibang level talaga ang ating mga musang. Ang Philippine Marine Corps, bahagi ng Philippine Navy, ay isa sa mga nangungunang organisasyon sa modernisasyon ng militar sa Maynila. Kasama rito ang Archipelagic Coastal Defense Concept at ang pagbili ng mga missile. Ayon kay Brody, sa kabila ng kanilang focus sa pandaigdigang seguridad at kontraterorismo, ang teknikal na kasanayan mula sa kanilang mga Amerikanong katuwang ay makatutulong sa pamamagitan ng bilateral training. Matapos ang Marine Aviation Support Activity 2024 nitong Hunyo, sabi ni Brody, nagsimula na ang mga usapan tungkol sa mga aktibidad para sa susunod na taon. Nabanggit ang coastal patrolling at pag-deploy ng mga assets ng US Navy upang dalhin ang mga Marines ng dalawang bansa sa dagat sa panahon ng Marine Aviation Support Activity. Nakipag-usap din si Brody sa Philippine Air Force tungkol sa mga oportunidad para sa pagsasanay kasama ang kanilang mga fighter aircraft. Sinabi niya na nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-usap sa maraming general at flag officer sa Philippine military at napakahalaga ng kanilang mga napag-usapan. Ayon sa kanya, pareho sila ng direksyon na tinatahak. Para sa kanya, napakaliwanag ng hinaharap. Sa pagtutulungan at pagpaplano para sa mga susunod na pagsasanay, ipinakita ni Brody ang malasakit at pagtitiwala sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino sa larangan ng seguridad at depensa. Ayon sa report na inilabas ng US Indo-Pacific Command sa kanilang official website nito lamang buwan ng Hunyo taong 2024. Noong June 15, 2024, nagkaroon ng live fire event ang Philippine at US Armed Forces para sa Marine Aviation Support Activity 24. Isipin nyo, yung nangyari yan, yung exercise na yan, nasaan yung China? Diba nagpulasan po sila? Alam nyo na po yan, no? Nagpulasan po, nag-alisan po talaga yung mga Chinese warship, kahit po yung The Monster po nilang tinatawag, ay bila pong nawala. Tumurong po talaga sila, no? Alam po kasi talaga nila kung gaano kabangis ang US talaga. Ang Marine Aviation Support Activity ay isang taunang pagsasanay ng Pilipinas at Estados Unidos na ginanap mula June 3
hanggang 21, 2024. Layunin nito na palakasin ang kakayahan sa depensa, pagtibayin ang ugnayan ng dalawang bansa at ihanda sila para sa mga pagbabago sa aviation. Sa Marine Aviation Support Activity, ipinakita ng mga kalahok ang kanilang dedikasyon sa pagtutulungan at pagkakaisa para sa kapayapaan at seguridad. Ang ganitong mga aktibidad ay naglalayong mapalalim ang pag-unawa sa isa't isa at magbigay ng mga oportunidad para sa pagsasanay at pagpapalitan ng karanasan sa mga teknik at taktika sa military operations. Ang mga pagsasanay tulad ng Marine Aviation Support Activity ay nagpapatunay ng matagal na kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa depensa. Tama. Nagbibigay din ito ng pagkakataon para sa mas malalim na pakikipagtulungan at pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Isinagawa ng US Military at Armed Forces ng Pilipinas ang live fire events sa Camp Boyador at sa karagatan malapit sa Naval Education, Training and Doctrine Command. Ipinakita ng LLFX ang kakayahan sa command and control ng US at Philippine Armed Forces sa isang territorial defense scenario na may bilateral surface at maritime strikes. Gumamit ang Philippine Marine Corps ng artillery mula sa lupa upang atakihin ang mga target sa dagat na binubuo ng kahoy at konkreto, 4 na nautical miles sa kanluran ng Camp Boyador. Ang mga US Marines sa Camp Boyador ay nagbigay ng suporta sa koordinasyon ng mga puwersa ng Philippine Marine Corps habang inaatake nila ang mga target. Layunin ng pagsasanay na ito ay mapalakas ang koordinasyon at kasanayan sa pagitan ng mga militar ng Estados Unidos at Pilipinas. Ito po yan no? Kaya po talaga rin ganitong exercise no? Para po talaga mapaghandaan po talaga natin. Kung sakasakali nga pong magdedeklara ng gera, alam naman na po natin ang China. Ganun po yun, hindi po pwede mag-sitting pretty lang po tayo na wala po tayong gagawin, na wala po magiging training din ng ating mga militar. Kailangan po talaga yan. At ito po talaga yan, no? Ang US po talaga, ang ginagawa po talaga nila dyan, ay kumbaga sila po yung pangbalanse, no? Kumbaga, pag nagpakita po kasi talaga sila dyan sa West Philippine Sea, ay talaga pong natitreaten po talaga ang China. So, pag nakita po ng China talaga ang presensya ng US na tumutulong po talaga sa atin, ay sila po ay magdadalawang isip po talaga na gumawa pa po ng anumang karahasan o panghaharas dyan sa West Philippine Sea. Ganun po yun. Kumbaga po, sila po yung nagka-counter no, sa mga masasamang balak ng China. Kumbaga, uy, nandyan na naman yung US. Huwag tayong aatake ngayon o huwag tayong manghaharas ngayon kasi nandyan sila. Ganun po yun. No? Kasi po, isipin niyo po kung wala po talagang sumusuportang malalakas sa bansa sa atin, talaga pong hindi po tayo titigilan po talaga ng China na harasin dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ganun po yun. Kumbaga, nandiyan po ang US po talaga para po mahinto po talaga yung ginagawang kalokohan talaga ng China. Ganun po yun. Hindi po sila nandyan para manghimasok sa sigalot ng China at ng Pilipinas. Nandyan po sila para sa kapayapaan. Pangbalanse po ang US na minimisinterpret po talaga o minamasama talaga ng China. Alam naman na po talaga natin na ang China po ay malaki po ang inggit at galit sa US kasi gusto po ng China na sila po ang mag number 1 sa buong mundo na pinakamalakas, na which is napaka-imposible po no, na hindi po talaga nila kakayanin ang pinakamalakas talaga sa buong mundo na US. Sa timog, 4 na F-35B Lightning II aircraft ng US Marine Corps mula sa Clark Air Base kasama ang mga puwersa ng US at Pilipinas ay nagsagawa ng kontroladong strikes sa mga target sa dagat na gawa sa kahoy at konkreto, 3 nautical miles sa kanluran ng NetDC. Nagbigay ng karagdagang koordinasyon at suporta ang Philippine military para sa mga aircraft upang mas epektibo ang operasyon ng bilateral na aircraft at fire support. Ang mga unmanned aerial systems ng Pilipinas ay sumuporta sa mga live fire events upang mapalakas ang kakayahan sa maritime domain awareness at matiyak ang ligtas na pagsasanay.
Ang mga military planner ng Estados Unidos at Pilipinas ay nakapag-ugnayan sa mga tamang otoridad ng pamahalaan para sa mga live fire training events na ito. Ang Philippine Navy, Coast Guard at Air Traffic Control ay nagsaayos upang matiyak na walang ibang mga bangka, barko o eroplano sa mga lugar na ginamit para sa pagsasanay. Mahirap kasi syempre yung bilang may madamay, di ba? Lalo yung normal na ordinaryong mangingisda bilang nadamay doon, no? Nagpaputok sila doon at tinamaan. Tama po yun yung safety po, no? Galing po nung ginawa ng ating sundalo. Ang mga lugar na pinili para sa literal live fire events ay nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas at mahigpit na mga safety precautions ang ipinatupad upang matiyak ang kaligtasan ng kalahok sa pagsasanay. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng pagtutulungan, ipinapakita ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang matibay na dedikasyon sa pagpapalakas ng kanilang kapasidad sa depensa at seguridad. Nice. Ayun lang po natin nagawa ng reaction video to napakagandang video na to ni YT Amazing Stories. Nasa description po ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Subscribe din po sa aking channel. Like this video kung gusto nating reaction video. Comment down below kung ano sa loobin nyo. Kayo po, ano pong palagay nyo sa ating napanood, no? Basta po yung sinasabi ko po sa inyo, sana po talaga, no, ay pumayag na po ang ating gobyerno, samahan po tayo ng US sa ating RORI mission dyan sa West Philippine Sea. Kasi po alam na alam po natin yan na kapag kasama natin ng US ay hindi na po tayo talaga kayang bulihin ng China. Kasi po itong latest lang po nung nagawa na po natin ng reaction video, talaga pong nakakabahala po yun na talaga pong nagtayo sila ng artificial island malapit po sa Pag-asa Island at talaga pong military base na po ang itsura ng kanilang artificial island na yon. At sana rin po, no, yung sinasabi ko rin po, yung ating po mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, tayuan na rin po natin ng mga base. Wag po sana tayong matakot sa China, no, kasi po talaga po sila po ay wala po talagang nire-respetong batas at teritoryo, pati po teritoryo natin, pinapasok na po talaga nila, inaangkin nila. Kailangan po tayuan na rin po talaga yung mga yan, lalo na po ang BRP Sierra Madre. Sana po kumpunihin na po natin para po wag na po natin antayin na mabulok yun at lumubog talaga at mawala na po ng saysay yun. Kasi po pag nawala po talaga ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, tsak po, sasakupin na rin po ng China yon, gagawa na rin po nilang artificial island yan. Tatayuan na rin nila ng mga base yan. At yun na nga po, unti-unti na tayo masasakop ng China. Sana po wag pong babagal-bagal na po ang ating gobyerno rito. Gawan na po sana nila ng paraan yan. Kasi po talaga ang China po ay maigting po ang pagbabantay sa ating mga teritoryo. Talaga pong 24/7 nandyan po sila. Nakakalat po sila dyan sa West Philippine Sea. Ang mahina rin po sa atin talaga yung visibility po ng ating mga Navy at ng ating mga PCG dyan sa ating mga teritoryo. Kasi po nabubulaga po talaga tayo, no? Kapag po tayo nag-RORI mission na andyan po agad sila. Kasi nga po may mga temporary o artificial island na po talaga silang nakatayo dyan. Kaya madali na po silang nagde-deploy ng kanilang mga warships kapag po tayo ay nag-RORI mission. Kaya po talaga nabubuli tayo. Kaya kailangan po talaga paigtingin po natin ang ating visibility sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Maging masipag po sana ang ating mga Navy at PCG sa pagbabantay sa ating mga teritoryo. At sana po talaga fokusan po talaga ng ating gobyerno, natayuan na rin po talaga ng mga infrastruktura ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. E yun po ay lahat po ay aking opinion lang po lamang bilang Pilipinong nag-oobserba sa nangyayari po dyan sa West Philippine Sea. Yun lang po ay aking palagay at opinion. May sarili-sarili po tayong kalayaan para maghayag po ng opinion. Yun po ay akin. Ilagay nyo lang po sa comment section kung ano pong palagay po ninyo. Maraming salamat. Until next time, God bless and peace out. Bye.